morning. Mabilis lang, konti lang naman tayo. Pakita lang kayo saglit. Hi guys. May audio. Yes, sir. Okay, sige. Walang may camera guys. Off muna natin yung recording, baka naiiya sila. Okay. Para alam ko na nandyan kayo sa... Hi guys, good morning. Walang tao. Yeah. Yeah. Okay, since naiiya yung iba, sige, okay lang yan. Pero during the discussion, medyo mahaba yung bridge. Active participation. So, pag magtatanong ako, I expect na may sasagot. Volunteer na lang, diretso na lang, sabihin nyo na lang yan. Hindi naman kayo lalabas dun sa... So, sagot na lang agad para mabilis. Pwede rin chatbox, kaya lang mas mabilis kapag sasabihin na lang yung sagot agad. So, yun lang. Ganun lang. Ganun lang yung patakaran sa klase. Most probably, naka-mute naman kayo tsaka naka-turn off yung video all throughout the discussion. But I expect if not all, most of you, sasagot kahit pa paano. Okay? Sige, off na yan. Okay. So, yeah, the purpose of the program, refresher course para dun sa, junior high, senior high, or lahat na pag-aralan para pagpasok sa UP, you're kind of prepared sa math subject ninyo. Most probably, meron naman lahat math subject. So, let's start with yung pinaka-basic sa lahat. Let's do sets. Just anyone, how do we define set? Or how do we define a set? Ano yung pagkakaalala lang ninyo rito? Go guys. 23, 22 students. Go. Anyone? Ayan. So sa chat box tayo magbabasa. A group of elements po. Okay. Iba pa? Gustong sumagot, magsabi. How do you define a set? A group of values. Last one. Kahit pa paano may tatlo. Anyone? Wala. So, elements, values, group daw. Okay. So, this is George Cantor. It's actually considered to be the father of set theory. According to him, well, ito yung German definition ng set. So, if you know how to speak German, sige, go lang. But this is the translated one. A set is a gathering together into a whole of definite distinct objects of our perception and of our thought, which are called elements of the set. As you can see, yung definition niya ng set medyo general. This is just basically a collection of objects into something. But mathematically, medyo nagdag ng term doon. A set is a well-defined collection of objects. That is, a collection having the property that we can tell whether any given object is or is not in the set. The idea here is instead of just collecting objects or putting objects inside a certain collection, at least we can identify if a certain object is part of that set or not. The notation for your set is usually capital letters. So you have A, B, C, you have 26 of this. And then
braces used with words or symbols. So the elements are the objects of the set. So yun nga yung sabi nung iba doon, objects, group of elements, group of values. So yun. So an element is part of that set. And as mentioned, sabi natin yung pagiging well-defined by having a set, alam natin if it is a part of not a part of the set. So the notation for the elements, usually small letters A, B, C, and then you also have numbers. You can be very creative. You can have anything na gusto nyong ilagay sa loob ng set. And pero yun yung madalas na makikita natin and most probably will be dealing with this na ito yung notation na gagamitin ko. And then this one, I think hindi na nabago tong notation na to. This is an element of. Sometimes nagiging shortcut siya na is an, parang ganon. So I think yung buong if yan, yun yung problema natin. Kung ABM or STEM yung ibang strand, I'm really not sure. Kasi syempre, yung ABM, yung STEM, kung yung strand ninyo, most probably ang layo na nung narating ninyo sa math journey ninyo. You're familiar with this. Feeling ko meron naman, may Gen Math ba lahat ng strand? Or anyway, so this is an element of, minsan kasi, in the near future, when we have this, nagiging is a or is an, parang ganun yung dating kasi sinasabi na that thing is an element of the set. Of course, if something is an element of, we can talk about something na hindi element of. So we have this notation here. So yeah, so that's it. So most probably familiar or kung hindi familiar, so you have that. We denote a set by capital letter and then we enclose the elements of those sets inside braces and then we usually denote it by lowercase letters or numbers. Set is either finite or infinite. It is finite if it is possible to list down all its elements, otherwise it is infinite. So parang ito yung, well, most probably will be dealing with finite sets. Infinite sets will be dealing with this, pero yung concentration ng discussion today most probably will be dealing with finite sets. Based on this definition, just anyone, magbigay lang ng example. Sige pa, 1 to 2 na tao. So, go guys, just anyone. An example of a finite set. Go guys. Yeah. Anyone? An example of a finite set as mentioned or okay, ay may nagbigay. So, for example, pakitingnan sa chat box, set A with elements 1, 2, 3, 4. Yeah, that's correct. Another example. Okay, the set Z containing the elements 2, 4, 6, 8. Yeah, that's correct. How about infinite sets? Give me an example of an infinite set. So based on this, set of all real numbers, set of real numbers, sobrang dami. Actually, the set containing real numbers between 1 and 1.01 ay infinite. So yeah. So medyo nakuha naman yung idea niyan. So again, review nga lang to. So the cardinality of a set refers to the number of elements contained in the set. So since as mentioned, nakalagay naman dito, as mentioned, most probably will be dealing with finite set. So we can talk about the cardinality of a finite set and that's just the number of elements. So this is merely counting and it is usually denoted by this end of A or parang absolute value ng, yeah. So this is the notation for the cardinality of a set. So maya-maya magbibigay ako ng example. So sa ngayon, daanan lang muna natin tong mga to. Okay. So the set with no elements is called the empty or the null set, which we denote by this or this. Most probably, I'll be using this notation, parang phi. So you have that for nothing actually. So you have this, the null set. So from the definition, this contains nothing. It has no element. While on the kabilang side, the universal set usually denoted by U is the set consisting of all elements
in a particular discussion. So, this one is very important because before, kanina di ba nagtanong ako ng example ng finite sets, tapos nagbigay yung mga kaklase ninyo ng example. So, yung idea, universal set, we must be familiar with the universal set before we give um, an example of a set. So, medyo guilty rin naman yung maraming teacher dito. Bigla nagbibigay ng set without identifying the universal set. So, ito yung pinaka-importante sa lahat. Before we give sets, finite sets, we need to define the universal set first para alam ng mga nagbabasa or kung sino man, kung saan kinuha yung mga kinuha nilang element. So, yeah. Who's familiar with this one? Pag nabasa to, roster method, tas based dito, nakalagay dito set description. How do you define roster method? Anyone? Familiar ba? Hindi first time narinig? Anyone? Okay, so this is actually the way we write down, or I mean we define a certain set. So according to one of your classmates here, roster method, enumeration of elements po. So this is list or tabulation method. The method is basically listing down or enumerating elements of your set and enclosing them in braces. So sobrang direct nito. Yung example na binigay nung dalawang kaklase nyo kanina na finite sets, roster method yung pagkaka-create nila doon. So that's just listing down all the elements. While the other one is rule method. Diretso ko na to since kuha na yung idea ng roster method, yung idea ng rule method. The set is indicated by enclosing in braces a descriptive phrase. The elements of a set are described based on the characteristics or properties common to the elements in the set. So, unlike listing down all the elements of your set, dito you define the elements of the set. So, kung tatanungin, which of these two yung better? Anyone? Rule or roster? Alin yung mas maganda na gamitin? Go guys. Anyone? Which is better? Roster method, listing down all the elements, or rule method, you define or you describe the elements of the set? Just anyone. Konti lang tayo rito guys. So, sagot lang kayo. I think mas convenient po ang roster method. So ayan. Roster po, since it enumerates everything and is more specific to avoid confusion. Gusto ko yung tanong, sagot na yun ha. Rule method, if infinite. If roster method, if elements are few and for objectivity. Okay. O sige. First time ko narinig yung pagtatanggol sa roster method over rule method because of yung confusion nga. Kasi nga, what if hindi pare-pares yung idea ng pagkaka-describe noon. Pero kasi ako team rule ako eh. So, ano siya, you can create your set na rule lagi. So compared to roster, medyo limited siya. So as mentioned, yun nga, the set of real numbers between 1 and 1.00001, that's rule. Pero pag i-roster ko yon, imposible siyang gawin. But anyway, depende pa rin sa mga kaganapan. So for example, we have the following. Anyone, convert lang natin sa rule. So kasi pinaglalaban na nga natin eh. Yeah. Pinaglalaban na nga natin silang dalawa. So this is my example here. I have this roster method. Siyempre, hindi ko babanggitin. Ayan, this set. Okay. Tapos nakikita nyo naman yung elements. Kasi kapag binanggit ko yan, parang dinedescribe ko na rin siya. So anyone, how do we write this or rewrite this rule method rather? Go guys, chat box. Attack. Pwede rin magsalita talaga dito. Mas mabilis magsalita. Ito ba, itong kanina, pagkaka-type dito, medyo parang nalid na. The set of counting numbers po, so medyo malawak yon kasi nakita nyo naman yung laman nito. Iba pa,
Gusto ko yan. X such that X is the set of counting numbers from 1 to 11. Okay, so actually, okay na yung sagot na yun. Ako, ang sagot ko yata ay X such that X is a counting number less than 12. So, parehas lang. So, set of numbers from 1 to 11. So, not quite. Dapat merong counting numbers. Kasi baka kung ano yung maisip dun sa set of numbers from 1 to 11. So, yan. Okay. How about this one? Mas madali talagang mag-roaster sa maraming tao. Rule method. X such that X is a letter in the word mathematics. Okay, okay, okay. Go, guys. Okay, ayan. So, isa-isahin lang talaga. Naka-alphabetize lang sa akin. Question so far. Gustong sabihin? Okay, sige. Walang tanong. So, you have that. Punta tayo dito. Pero, sige. There. Okay. Diretso kayong pag-discuss nitong relations on set. So after dealing with yung mga parang preliminary lang ng sets, so most probably, hopefully, nakuha yung mga pinagsasabi ko rito. Now let's discuss some relations on sets. Anyone who's familiar with this? So the notation is given. So you have A, subset of B. What do we mean by this? Subset na to. Go, guys. Pa-define lang. Anyone? Anyone, guys? How do we define set being a subset of your set? Guys, ayan, may nagsagot dito. So set A contains elements that are inside the bigger set B. Okay, gusto ko yung medyo specific na may bigger set siya, may bigger set tayo. But definition is A is a subset of B if and only if all the elements of A are in B. So, yeah, yun na mismo yun. As in, feeling ko madali namang intindihin yun. A is a subset of B if and only if all the elements of A are in B. So let's give examples here. So as mentioned earlier, mas maganda if you define your set. So this is an example, the universal set. For example, I have the following. See. Okay, o yan na lang muna. So tatlong sets lang. So using these examples here, alin ang mga pwede nating masabi na a certain set is a subset of that set. So yan, maglalagay tayo rito. Go, anyone. Given the universal set with elements 1, 2, 3, 4, A, B, C, and the sets A with 1, 2, 3, B with 1, 2, 3, 4, and C with 1, 3, A, magdagdag pa tayo ng isa rito. Okay na. Parehas lang pala. Pwede na, pwede na. Sige, pwede na yan. Go, guys. Partner, partner. Alin ang alin? Which of these three sets ang pwedeng subset nung isa? Susulat na natin yung sagot. Go, guys. Nasa na kayo? A, B, C lang. Pagpa-partnerin lang. Which is a subset of the other set. Ayan, marami nagsabi. A is a subset of B. Okay, so most probably, yun yung pwede nating masabi dito. This is correct. Is a subset of B since all elements of A are in B. Okay, magdagdag nga tayo ng isa para mas maganda.
Let's add D here na may element na C. O 1C, nasulat ko na eh. Okay. Alin pa? O, dagdag. D is a subset of C. Siyempre naman, sir, ang obvious naman ng pagkaka-create mo niyan, kakadagdag mo lang. D is a subset of C. Okay. Kasi nga, all elements of D are in C. May mga kulang pa tayo. Actually, maraming sagot dito. Alin pa yung mga nakikita ninyo? Alin pa kaya? Marami yan. Medyo marami pa. Okay. Sige, ako na. How about A? Ano ba? A and A. Hmm. B and B. Tama naman. C and C. Totoo ba? Are these three correct? Are these true? A is a subset of A, B is a subset of B, C is a subset of C. Actually, pwede nyo pang idagdag, D is a subset of D. Tama rin yon. Tama, guys. Naniniwala ba kayo dyan? Are this, yung mga yan? Ikaw lang kayo, yes, no, yes, no. O ba tong apat na to? Yes po. Okay, thank you sa sumagot. Talagang walang nagsasalita pa sa atin, no? Chatbox lahat kayo, sipag nyo mag-type. So A is a subset of A, B is a subset of B, C is a subset of C, D is a subset of D. Meron pang apat, anyone. Meron pang apat na pwedeng sabihin. Actually, 8 pa, pero yung apat muna yung sasabihin ko. Meron pang apat na pwedeng sabihin. Anyone? Yeah. Apat yon na pare-parehas, tapos yung isang apat pare-parehas din. So basically, parang dalawa lang talaga yon. Anyone, may hindi pa tayo na-exhaust. Go guys, chat box. Sino gusto magsabi? Hindi ko sure kung obvious, pero based on the definition, pwede po ba, sir? Wala pa tayo dun sa topic na to. Okay, so yes. Yes, okay, that's true. So di ko nasusulat, sasabihin ko na lang, nasabi naman dito sa chat box. A is a subset of the universal set, B is a subset of the universal set, C is a subset of the universal set, D is a subset of the universal set. So that's the first four na pinagsasabi ko. May isa pa, actually apat din yon. Actually 5. Okay, pwedeng 5 yon. So, meron pa? May na-skip pa tayo? Go guys. Isip, isip, isip. Sabi ni sir, meron pa daw dito mga subset. Ano kaya? Go guys. Kaya nyo yan. Pa tayo? -3. Nasaan na? Wala na mas quiz. Maisip na pwede pa. U is, may isa nga, hindi ko rin naisip to in fairness, U is a subset of U, pero hindi yan. Tama yan, pero isa pa. Isa pang group. Tama naman, U is a subset of U. Elements of U are in U. Okay, isa pa. Isa pang magkakahawig. 5 yon, pero magkakahawig lang kasi. Wala. Di naiisip. Okay. So, eto daw. Wala. Sige, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Walang nakakaisip pa. Baka naman nakalimutan lang. Yon. Ito. Or baka kasi hindi sila naniniwala dito sa anong to. The null set. We define the null set as a set containing nothing. It contains nothing. Its cardinality is, ano nga ang cardinality ng null set? Anyone? What is the cardinality of the null set? Anyone? Anyone? What is the cardinality of the null set? Wala. Wala, guys. Nandiyan pa ba kayo? Okay. What is the cardinality of the null set?
di ba, we define the cardinality as the number of elements in a set. So 0, 0 daw, sir. Okay. Mabilis na lang, sunod-sunod na to. Cardinality of A. 3. Cardinality of B. 4. C. C. C4, tama. D, yung may mga sumagot agad ng 2. Thank you. So, naniniwala ba kayo that the null set is a subset of A, B, C, D, and actually the universal set for this set of examples. So, sabi ko, the null set is a subset of A, B, C, D, and then the universal set. Actually, the null set is a subset of the null set. Ano, totoo ba yun? Okay. Sige, tingnan natin. May mga generalization dito. Yan. So, of course, A is not a subset of B if there's one or more elements of A not in B. So, dito, sabi natin, A is a subset of B, pero we're kind of sure that B is not a subset of A. So, D is a subset of C. So, sure din tayo na C is not a subset of D. Actually, D is not a subset of A is not a subset of D, C is not a subset of A. Marami tayong pwedeng banggitin dito na not a subset of. By definition, if a certain set contains one or more elements kaysa dun sa isa na wala, okay, edi hindi siya subset of that set. Kasi nga, we define the subset as all elements of that set must be in dun sa kabilang set. Then our generalization, for any set A, the null set is a subset of any set A, and then the universal set. Nabanggit to ng mga kaklase nyo kanina. Sabi nila, A, B, C, D, even the universal set is a subset of the universe. Pangit ang pagkakagawa nito. Dapat universal set to. Ba't Q lang nakalagay dito? Dapat ganito itsura nito. So, the universal set. And then as mentioned, the null set is a subset of any set. Anyone, naniniwala ba kayo sa statement na yun that the null set is a subset of any set A, even itself? Kasi sabi niya rito, for any set A, the null set is a subset of A. What if A is the null set? O di pasok pa rin siya dapat dito sa sinasabi nitong remark na to. So anyone, how do we justify such statement? As in, I'm kind of generalizing na the null set is a subset of any set. And why is that true? Go guys, anyone. Anyone, guys, sagot. Bakit? Paano nyo ito ma-justify sa mga sarili ninyo? Wala, basta tatanggapin na lang natin. Kasi sinabi ni sir, sabi po ng teacher namin noon, yun yan, totoo yan. Walang nag-justify sa class ninyo dati, guys. May mga naalala pa ba kayo rito? Dala nyo ba yung notes nyo dyan nung high school? May nakasulat ba dyan na nakapula na the null set is a subset of any set because of this reason? Wala. Wala. Guys, wala. Anyway, since there are no elements po, there are no elements. Okay, tama. Gusto ko yung ganyang reasoning. Yun yung pinakamadaling way to show that that the null set is a subset of any set A. Since there are no elements po sa null set, there are no elements not in the others po. So we can say na it is not a subset of, hence, it is a subset. Gusto ko yung sagot na yan. Yeah, that's correct. Yan yung tamang sagot dito. Ako, yung reasoning ko dito medyo mahaba-haba pa kasi. So parang gagawin ko dito. Let us assume that the null set is not a subset of A. If that's true, there must be something in the null set not in A. But there's no such element because the null set has no element. Therefore, it is a subset, which is exactly yung statement na nandito sa chat box. There are no elements sa null set, hence there are no elements not in the others po. So that's correct. So that's how you show that the null set is a subset of any set kahit sarili niya. Okay, and yeah, obviously from this or here, A is a subset of A because all elements of A are in A. Being a subset is transitive. So if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Okay, so yung kanina yata medyo
tanggalin natin yung misconception na for a certain set to be a subset, dapat sobra yung isa, hindi required na sobra, no? Kasi nga, etong statement na to, the third one, si A hindi sobra kay A, pero subset siya. Okay? So you have that. Question so far. Okay, lipat tayo sa proper subset. Anyone. So proper subset, from the name itself, it is a subset. So it must satisfy the definition of a set being a subset. Pero naglagay lang tayo ng proper. So it is a subset, but most probably there is an additional trait or characteristic such that this subset is a proper subset. Anyone. What is that characteristic or trait? Alam na natin na malamang dapat proper subset. So all elements of A are in B. Sure na tayo doon kasi subset yon. Pero paano magiging proper? Anyone? Chat box. Or sigaw niya. Wala talaga sumasagot. Okay, and thank you very much. If A is A is not, okay, saka pa naging, okay. Kapag sobra, so sobra. Sobra si B kay A, kahit isa. Okay, so, or we have the following. It's a proper subset of B if all elements of A are in B and one or more elements of B are not in A. So sa mga to, di ba may examples tayo dyan. Alin ang proper subset sa anim na to? So based on, di ba lahat subset, o di check yung pagiging subset. Punta tayo sa pagiging proper subset. Alin dito yung mga mabubura ang, nasa na yung pambura rito? Ito. Alin dito yung mga mabubura? Yung mga yan. Para maging proper subset. Yo guys. Anim lang naman itong pagpipilian natin. I mean, anim lang itong gagawin natin. Alin yung mga mabubura? S. Okay. A, B, 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 B. Okay. Alin? Yung mabubura ha. So baka yung kabaligtaran yung sagot niya. Ito yung mga mabubura. Okay. Is a proper subset. So to, tsaka to. Sure tayo sa mga yan. Okay. Ito, sige, burahin lang muna natin for the sake of gusto ko siyang burahin. Yan. Yan. Dapat pala dito ko nag-start sa gantong ano. And then, sasabihin natin alin ang hindi totoo. So, here, okay, nasa na ano nangyari? So, here, A is a proper subset of B if all elements of A are in B but one or more elements of B are not in A. So, as mentioned earlier, sure tayo sa anim na to that all of this subset of this nasa kabilang side. And then proper subset, we have that additional trait na some elements of the right side set ay wala dito. So sure tayo that A is a proper subset of B because 4, sobra to ng isa, 4. D is a proper subset of C because sobra ng 3 tsaka A. But this one, mukhang hindi na to totoo. Ayan, ganyan na lang. Mahaba dapat na slash to. Okay. Hindi lang maganda yung pagkakatawa niya. Ayan, not yan. Not. Ibig sabihin niyan, not a proper subset. Obvious ba kung bakit? A, B, C, D. A is not a proper subset of A. B is not a proper subset of B. C is not a proper subset of C. D is not a proper subset of D. Obvious ba, guys? Wala talaga. Mm. Guys, ano na? Sige na, ako na. So, yeah. So, tama naman to mga to kasi most probably A, B, C, D, walang sobrang element sa sarili nila. O, kailangan ko ng sasagot dito. How about this one? Ito. Ano ba to? Ito. Ayan. Shape.
Ayan. This. Is this true? Guys, is the null set a proper subset of A? Sabi natin kanina, for this set of examples, the null set is a subset of A, of B, of C, of D, of the universal set, actually itself pa, 'di ba? So, is the null set a proper subset of A sa example na to? Yes or no? Go guys. Yes po, okay, thank you. Kasi obviously, sobra si A kay null set. Sobrang dami. Actually, even kay B, C, D, and the universal set. So, true. So, ngayon, magbigay tayo ng mga ganto-ganto. Set is not a proper subset of itself. Based on this, kasi we are sure that this A, walang sobra kay A, B kay B, C kay C, D kay D. So, sure tayo rito. Totoo ba to guys? Totoo to, no? A set is not a proper subset of itself. How about this one? Is this correct? For any set A, the null set is a proper subset of A. True ba na tong kahit hindi dito sa example na to based on this statement mukhang any set A to. Nakalagay naman. For any set A, the null set is a proper subset of A. True or false? True po, true po, true. Sige, dalawa pa. True or false? The null set is a proper subset of A. Okay, wala na gustong sumagot. Ay, ay. Okay. Actually, false. Mali siya. Okay. Bakit? Kasi sabi ng statement na to, for any set A, the null set is a proper subset of A. But we have the first sentence, a set is not a proper subset of itself. So, what if A is the null set? So, yeah, mako-contradict niya yung first sentence ko. So, this is incorrect if A is the null set. So a better statement is for any non-empty set A, the null set is a proper subset of it. Medyo malinaw ba yun? Kasi, di ba, we've stated this, a set is not a proper subset of itself kasi we are sure na walang sobra si A kay A, si B kay B, si C kay C kay D kay D. And then sabi natin, for any set A, the null set is a proper subset of A. Based on this example, tama yan. But for this one, sabi niya for any set A daw. Pero sabi natin, this is incorrect kasi what if A is the null set? So sure tayo na hindi siya sobra kay null set. So this is a better statement. For any non-empty set A, the null set is a proper subset of A. So meaning this excludes the null set. Yeah, mas magandang statement. The null set is a proper subset of any set except itself. Lastly, for this part, positive then. A is a proper subset of B, B is a proper subset of C, then A is a proper subset of C. Questions? Okay? Wala. Okay. Susundan na. Sige. Disjoint na. Diniretso ko na. In B are disjoint if they do not have common elements. Isigaw nyo na lang o ilagay sa chat box. Alin sa apat na to ang mga disjoint sa isa't isa? Go guys. Sigaw nyo na lang. Sabihin nyo sa chat box. I-type. Go guys, type nyo na yan. Ngayon na. Okay, anong wala po? Okay.
Yan. Okay. None po. Okay. Good job. Thank you sa mga sagot. Wala kasi nagkataon na may one lahat. Okay. So, gawa natin ng paraan. Mag-imbento tayo ng kasi natin yung mga yan. Ayan. Para lang magkaroon tayo ng sagot sa tanong na to, lagyan natin ng E na merong E. No. ABC. Okay. Tsaka F na CAB. Oh, so, syempre, obvious naman, no? Meron na. Okay. Oh, so, kung meron na, alin ang disjoint from each other? Dahil nagdagdag ako ng set containing ABC. Go, guys. A and E, okay, correct. Syempre, A and F din. Okay, iba pa. B and E, tsaka B and F din. Pwede na yon. Ayan, nasagot na lahat. C, wala kasi may AC. D, wala rin kasi may C. Okay, so yun yung mga yon. Tama. So, no common element. Yun lang. Yun na, ganun lang kadali ito. So, kung totoo yun, to ba to? Hindi natin nasabi to. The empty set is disjoint from any set. So, hindi natin nasabi na the null set is disjoint from A, B, C, D, E, F. Even sa universal set, disjoint siya. Naniniwala ba kayo rito sa statement na to? The null set ay walang common element sa kahit anong set. Di ko alam kung mas madali itong paniwalaan or yung the null set being a subset of any set. But this is true. The set is disjoint from any set. Obviously, the null set has no element, so wala tayong makikitang common element. Okay? So okay na yan. Kung hindi naniniwala, ano na lang later, mag-chat, sabihin, sir, parang hindi po totoo yung sinabi dyan na the empty set is disjoint from any set. True ba? Is the null set disjoint from itself? Yes or no lang tayo muna. Is the null set disjoint from itself? Go, guys. Is the null set disjoint from itself? Yes or no? Sige, mag-isip. Guys, wala. Yes po. Yes, 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 yes. So, sa utak nyo ba, medyo nag-a-agree na kayo rito? Kasi the null set is disjoint from itself and it is also a subset of itself. Take note, parang pinatunayan natin sa isa't isa yan separately, tapos parehas na totoo yung mga yon. So, okay. So, ano na lang sa sarili ninyo kung naniniwala talaga kayo sa dalawang statement na yon. The null set is a subset of itself and it is actually disjoint from itself. So, sabi niya, hindi niya na sinabi yon. Empty set is disjoint from any set. So, sure na rin naman yun. Parehas na. Kasi the empty set is disjoint from any set. What if this any set is itself? So, it is disjoint from itself. And then, we also have equal sets. Guys, anong pagkakaintindi nyo rito dati? Equal set. Two sets are equal whenever, anyone? Same elements po ang two sets. Okay? Wala naman tayong a set has the same elements as the other set. Okay, tama yan. Tama. So we have A and B are equal if and only if A and B have identical elements. Okay. Ayan. Bagitin na natin to. The order of elements in a set is immaterial. The repetition, multiplicity of elements in a set is irrelevant. A and B are equal if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. The third sentence, usually sa math, whenever we want to show that two sets are equal, ito yung proof namin. So kung curious dyan, hindi pa huli, nag-promote no? May BS Math sa UP Diliman. Pwedeng lumipat doon kung ano man. So you have A is a subset of B and B is a subset of A. Ano kaya ibig sabihin nitong the order of elements in a set is immaterial? The repetition of elements in a set is irrelevant. So for example here, are E and F equal? Guys, E and F ba equal dito? Sa example ko.
Ay, ang bilis Dami. Yes po, yes po, yes po. Kasi nga, di ba sinabi na ni Sir, the order of elements in a set is immaterial. Yeah, that's true. How about G and A? Are G and A equal? Yes, 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 yes po. Kasi nga sir, kakasabi nyo lang dito, the repetition multiplicity of elements in a set is irrelevant. Bakit kaya? Ba't kaya irrelevant yung repetition? Kasi, if for example, this one here and this one here, wala naman tayong distinction sa dalawang yan. So, this one here is this one here. So, yeah, pares lang yan. So, hindi nagmamatter kung gaano karami mo susulat yan. So, isa pa rin siya. So, that's one. Okay? So, and then I think, last na nga ba to? Equivalent sets. Last na. Sino nakakaalala sa term na to? Equivalent sets. How do we say na two elements are equivalent? Guys, same cardinality. Okay, yun yung pinakamadaling way to actually define this. A and B are equivalent. A and B have the same number of elements. And number of elements, cardinality. So yan siya. A and B if and only if the cardinality of A is equal to the cardinality of B. Having said that, pasabi lahat ng equivalent dito sa examples ko. Go guys. Tira-diretso na yan. Type. Wala talaga nagsasalita, no? Go. Equivalent. Give me pairs. Oh, nasaan na kayo guys? Sabi niya, A, okay. BC, 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 BCG. Okay. Yes. Okay. Walang ka-equivalent si D. Okay, yeah, tama naman yung mga sinusulat niyo dyan. So, A ay obviously kay E tsaka kay F or pwedeng hiwa-hiwalay syempre. AE, AF, EF, F, nasabi ko na yon. So, yon. And then you have BC, BG, CG. Okay, so yeah, that's true. So pareha-parehas ng same number of elements. So having said that, di ito, obvious daw to. Equal sets are equivalent, but equivalent sets are not necessarily equal. So an example, di ba sabi natin kanina, ano nga sabi natin kanina? E and F are equal. So they are equivalent. But take note, B and C are equivalent, but they are not equal. So yun yung mga example ko rito sa mga pinagsasabi ko rito. But I guess this is easy to understand kasi equal sets are equivalent. So sure tayo na parehas yung laman nun. So parehas yung cardinality. Pero yung kabila, hindi tayo sure doon kasi same cardinality but we're not sure about the elements. Okay, and then lastly, for relations on sets, we have the power set. Sinong nakakaalala nito? Guys, may nakakaalala ba ng power set? How do we define the power set? Ayan. So gagawa kasi dito ng power set maya-maya. Pero I need answers. Okay. Set of all subsets. Yan. Okay, gusto ko yan. Naalala pa niya ang sagot. The power set is the set of all subset. So, tama yun. The power set of A is the set containing all subsets of A. Having said that, bigay natin ng sagot dito. Okay. Go guys. Sagot. Guys, magbigay kayo ng subset ni A. Anyone? Mag-chat box na lang ulit. Power set of A. So sabi niya set of all subsets eh. Meron tayong specific example dito. Set A. Let's solve for the power set of A. Go guys, sagot. Isa-isahin lang natin yung subset ni A. Uy, nasa na kayo? Wala. Wala.
Wala guys, wala. Sige, ayan. Kahit wag na mag-raise hand, diretso nyo na sagutin yung mga tanong ko. Sige, pero go. Para hindi nababanggit yung pangalan ninyo, di ba? So, mas maganda kasi kung sumasagot na lang kayo kaagad. Kasi this is recorded. Pag binanggit ko pa yung pangalan ninyo, di matatanda ng mga tao yung pangalan ninyo. So, hindi na. Sagutin nyo na lang directly. Go. Go. Yung naka-raise hand. Sagot na. Go. Sir, ano po? Sige. Element po ng 1, element po ng 2, element po ng 3, 1 Sige, and sige 2, lang. 2 and No? 3, 1 and 3, and null set po. 1 Ang haba and 3. ito po. Okay. Ayan. Tapos, 2 and 3. Saka, sabi mo Yung null empty set. po. Opo. Plus 1, 2, 3, 4. Kulang pa ng isa. I Ayan. mean, Okay. Okay lang yan. Tama naman. Ay, ano pa? Yan, ano natin to. Lawakan natin para maisingit ko yung null set. Yan. Yes, that's correct. Ay, transparent dapat. Yan. Siningit. Pasok. Okay. Thank you very much sa pagsagot. So, hindi natin tatawagan. I mean, sige, sagot lang kayo dyan. So, this is correct. So the power set of A, sabi nga, from the definition, it contains all subsets of A. And as mentioned, yung definition kanina, ano yung ibig sabihin ng subset? A subset of A ay dapat lahat ng elements no nandun kay A. So this is correct. The set containing 1, the set containing 2, the set containing 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. The set A itself and the null set. So kung magsasagot ng power set, meron kayong sure na laging dalawang tama. The set itself and the null set. Kasi nga nabanggit natin kanina, the null set is a subset of any set and any set is a subset of itself. So sure na yon. Tapos ito, iisa-isahin nyo lang. What is the cardinality of the power set? What is the cardinality of the power set? Go guys. Eight. Kasi nga magbibilang lang, di ba? So 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There is a reason that the notation or other notation for the power set is given by 2 raised to A. Kasi, because of this, mas madali daw ma-identify. If the cardinality of A is small a, then the cardinality of the power set is 2 raised to small a. So that's basically 2 raised to the cardinality of A. So totoo. So kasi 'di ba, A has 3 elements here, so the cardinality of its corresponding power set must have 2 raised to 3 elements. 8 'yon. So that's how you that's how you check kung tama yung pagkakalista ninyo ng power set. And as you can see, yung power set medyo special yung dating niya kasi unlike these examples here, the power set contains sets. So yun yung difference niyan. So yung mga pag may, I don't know, in the near future, kung magkakaroon kayo ng subject na may set, tapos magpapasolve ng power set, do not forget to enclose yung mga number na susulat nyo ng braces. Kasi yung iba na sana dyan na laman 1, 2, 3, 1, 2, ano yun. So, di ba? The power set contains sets. So, dapat set yung makikita dyan. Okay? So, now, ay, hmm, paglabanin natin. Ayan. Okay. Anyone. This versus this. Siyempre din natin papangalanan. Go guys. What can you say about this two? This versus this. Go guys. Sagot.
Wala. Okay. Anong difference itong dalawang to? What's the difference? The first one is a set, while the second one is an element of a set. Actually, parehas set to. So, parehas set to. The first one is a set, the second one is a set also. So, iba pa guys, what's the difference between these two? Sabi kasi the first one is a set, while the second one is an element. Parehas set. Okay. The feeling ko, ang sinasabi niya rito ay yung null set po ay set siya, pero dun sa second one, element po siya. Siguro yun yung ibig sabihin doon. Okay, so mukha namang may sense yun. Kulang lang, pero mukha namang tama yung ibig niya sabihin doon. The first one po is a set, while the second one, the null set, is an element. Okay, actually gusto ko tong sagot na to. This one has one element. Well, this one has no element. Oh, tama. That's correct. That's correct. Actually, okay yon. So, having said that, what is the cardinality of the null set? Go guys. What's the cardinality of the null set? Mas madali talagang magsigaw na lang ng sagot, no? Kasi di ba sasabihin nyo lang, 0, o di tapos na, kaysa itatype nyo. How about the second one? This is actually the set containing the null set. So having said that, sinabi nga nung kaklase nyo rito, this one has one element. Sabi rin nung kanina na this is the null set. Well, this one, the null set is an element of a set. So this has nothing. This contains one element. May relationship ba tong dalawang to? Go guys. Ito bang dalawang to ay may relationship? Cardinality 0, cardinality 1, may relationship ba? Anyone? May relationship pa sila? Ano kaya ang relationship kung meron man? O merong relationship, sinasabi ko ng meron. But what is the relationship of these two? Sige na, ako na ulit. The second one is actually the power set of the null set. O, ayan siya. Okay. So the second one is the power set of the null set. Kasi nga, di ba, ano ibig sabihin ng power set? It contains all subsets of that set A. So if the null set, yung null set, the power set of that must contain itself, di ba? So ito siya. Tapos consistent tayo rito. The cardinality of this is 0, hence the cardinality of the power set of the null set must contain 2 raised to 0, which is 1. Totoo naman, may isang element. So yun yun. Common mistake kasing ginagawa to ng mga estudyante, na-excite sila, nalalagay nila yung null set sa loob ng braces. Take note, the null set is either this or braces na walang laman. Wag ma-excite ha. Kasi this notation is a set na. So hindi nyo na kailangan lagyan ng braces yan. Kung lalagyan nyo ng braces, iba na yung definition nun. This set contains one element and that element is the null set. Questions? Okay? Okay. Di wala. Gustong sabihin. Okay. Sige. May nakakakilala sa kanya. Chat box ulit. Oops. Ay, ano yun? Okay. Chat box ulit. May nakakakilala. May magaling bang magbasa dyan? May pangalan sa baba, oh. So, this is actually John Venn. So, si John Venn daw siya. So, idediretso na natin yung discussion dito. Let's delete this. Yep. There. Tanggal. Okay. And then, diretso na natin dito. John Venn, ay, sige, baka may nakakakilala sa kanya. Anong purpose sa discussion natin si John Venn? Anyone? Venn diagram po, yun. Actually, ako nung bata ako, alam ko rin dyan, Venn diagram. Tapos apparently, hindi na yun yung totoong, hindi na yun yung tawag sa kanya. Sa inyo ba, may ibang tawag na? Guys, may nakakaalaala ba? Parang Venn diagram pa rin naman yung tawag. Di, kasi may nabasa ako eh. Venn-Euler diagram daw. Feeling ko dahil sa circles. Si Euler circles kasi, meron kasing Euler circles. But anyway, yeah,
Venn diagram. What is a Venn diagram? Alam natin yung pangalan. Mukhang most probably you know how to construct one. But how do you define it? Anyone? Venn diagram. How do you define a Venn diagram? Guys, sige, type nyo na lang. Kung talagang hiyang-hiyang magsalita, pakitype. Chip. Wala. Basta sir, alam po namin gawin yan. Hindi na po namin kailangan i-define yan. So, basta po kaya namin i-construct, okay na po yun. Okay. So, to see po the similarities and differences shows a logical relationship between sets. Okay, pwede naman siguro yun. Venn diagram is basically a representation of sets, especially operations on sets. So let's discuss operations on sets. The first one is union. From definition, this is A union B. It is defined as X such that X is in A or X is in B. So kung ito-drawing siya, basically, that's just getting, oopsie, gawa tayo ng ibang kulay, color. Yan. Tingnan natin. Chuk, chuk, chuk. So that's union. So ganun lang. So that's union. Pagsasama-samahin lang all elements. So that's it's in A or in B. Ito na pala. Lumabas na yung in ko. So X is in A or X is in B. Pero kasi nga, from earlier, sabi natin dito, is an element of. Pero minsan siya na shortcut ko na X is that X is in A or X is in B. So ibig sabihin, elements are in A or in B. Let's apply that here. Mag-example tayo. Dito na lang para medyo mas malaki yung space. Okay. Sagot guys. A union B for this example. Yan. Kailangan ko ng sagot. Syempre. Okay. Sagot. A union B. Sabi niya in A or in B. Example. Go guys. Sagot na. Chat box. Pindot ulit. Taran! Type. Or isigaw nyo na. Mas madali talagang magsisigaw talaga dito, guys. At yung sasabihin nyo lang, ayan. Okay. Thank you very much. 1, 2, 3, 4. O, magbigay pa tayo ng ibang example. DNC naman. Sige, habang nagtatype ako dito, sabihin nyo na, DNC. Okay. DNC. Okay, thank you. 13AC, 13AC daw. 13AC. Yeah, that's correct. Okay, sa madali lang, no? Okay. Medyo madali lang siya. Thank you sa mga sumasagot. Ayan. So, A union B, ito yung corresponding Venn diagram niyan. So, basically, pinagsama-sama lang. Ito yung set of examples and some remarks regarding the union of two sets. Sabi dito, A and B are always subsets of their union. Okay, nakita nyo ba to? Based dito, kung medyo visual kayo, etong maroon na to is A union B. So sabi niya, A is obviously a subset of A union B and B is a subset of A union B. Kung ayaw maniwala, may example din tayo. A union B is the set containing 1, 2, 3, 4 and obviously A and B are subsets of this. D union C, 1, 3, AC. Paniwalain ang sarili na C and D are indeed subsets of D union C. Union B now set implies A
is the null set and B is the null set. So sinasabi na magiging null set yung union when both of the sets ay null set. Okay, questions? Oh, kaya yan dapat. Okay, let's do intersection. Intersection, ang yun. Anong mabilis na pagtanda ng intersection? Kasi based dito sa definition, X is in A and X is in B. Alam ko may parang shortcut tayo kapag sinasabi natin yung intersection eh. And based dito sa, ayan, thank you, agad-agad. Common elements, yeah, that's correct. That's correct. Thank you very much. Common elements. Magbigay daw ng example. So, dito na lang din ulit. Dito naman, kasya na to siguro. Habang tinatype ko, mag-ano na kayo dyan, guys. Magsagot-sagot na kayo dyan. Sige, mag-chat box na kayo. A intersection D. Dito. A intersection D tsaka B intersection C. So guys, habang nag-type ako rito. Yan, kasi silipin natin yan. So let's start with A intersection D. Anong sagot ng taong bayan? So A intersection, ay okay, yun na. 1. B intersection C. Okay, thank you. 1, 3. Yan. Okay. B intersection C, 1, 3. Correct. Thank you. So, ganun lang. Madali lang to. So, as in, review nga lang. So, yung mga nakalimot na dyan, at least naaalala nyo na yung mga nangyayari dito. Okay. Thank you sa mga sumasagot dyan at nagpa-participate. Na-appreciate ko kayo. And this one. If A and B are disjoint, then A intersection B is the null set. Medyo obvious ba to? Kasi nga may nagsabi doon na yung pinakamadaling way to remember intersection, common elements po. O, so kung walang common elements, null set yung ibig sabihin nun, edi disjoint sila. The cardinality for the union is cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. Kasi di ba, if for example, dito sa una kong given earlier here, parang ganito yung dating niyan. So list down 1, 2, 3, and then susulat nyo si 1, 2, 3, 4. Sabi ni Sir kanina, hindi nagmamatter yung number of times, repetition, and then the way you write down the elements of your set. So, ibig sabihin itong 1, 2, 3 na to, naulit lang din naman yan. So, hindi mo siya bibilangin as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the cardinality of this is 7. Hindi. So, parang you add the cardinalities of the two sets, but make sure to subtract the cardinality of the intersection. Kasi nga, naulit yung mga yon. Okay? So, 4 elements lang siya. And then, yung mga medyo mahaba, cardinality ng union of 3 sets. So, if you're curious kung paano to nagawa, you apply this. So, gagawin nyo rito, pwedeng hiwalay nyo muna. Cardinality of A union, and then you treat this as one block na B union C. Then you apply this, tapos magiging ganito siya. Pakitry na lang, pwedeng pastime yan, pwedeng practice para mag-crunch yung utak. So you have that. Okay? So we have union and intersection so far. Next, complement. The Venn diagram, ano kaya yung complement dito, guys? Yung A, specifically for this example, A, complement of A. And what do we mean by this? Diba meron ditong nakasulat? A complement or A raised to C, I prefer A prime. Pero kasi in the near future, if you have calculus, nagkakalituhan dun sa prime na yon. Pero sa ngayon, since sets, algebra pa lang naman tayo, okay na yon. A prime. X such that X is in U, but not in A. Layman's term, or mabilis na salita, what do we mean by the complement? Go guys. Wala kay A, di ba? Ganun talaga. Tama yun. Ayan. So, everything outside A
All sets in the universal set that are, all elements in the universal set that are not in A. Okay, so mag-iingat sa mga ganyang salita. Elements. So, yan. May tama naman pero mali lang yung word na sets. So, all elements na kay universal set pero wala kay A. Or ang pinakamadali, wala kay A. So, yun. This is A, outside A. Okay? So, magbigay tayo ng example. Hence, the universal set is very important. Ito na yung magiging implication niya kasi kung wala tayong universal set, we can't define the following. So, E prime or E complement. Go guys, sagot. Sige, sulat na rin natin dito ang C complement. Tignan natin. E complement. 1, 2, 3, 4. Correct. Lahat lang ng natira. Tapos na tayo dyan. Let's do C complement. 2, 4B. Ayan. Naiintindihan ko naman yung pagsusulat ninyo guys dyan sa chat box kasi nga sulat-sulat lang yan. Pero sa totoong buhay, if for example, you have a subject na may sets, please remember na medyo mahigpit din yung pagsusulat ng set ha. May braces, tapos may comma. Yan. Naiintindihan ko naman na kaya yung sagot ni Bel 24B kasi nga, sir, nasa chat lang naman yan. Gets nyo na dapat yan. Pero pag nasa totoong klase na kayo, hindi siya gets. Okay? So you need to write your sets correctly. Okay? So sa ngayon, sige lang yan. Okay lang yan. Kasi nga, tagal mag-type eh. So you have that. Okay? Set difference. A minus B. So it's in A, but not in B. So dito, ano kayong itsura niyan? In A, but not in B. This is A minus B. This is set difference. Ako, nung bata ako, ginagawa ko lang dyan. A daw, pero minus B. So yan. So ito yung sagot ko. This is A minus B. It's in A, but not in B. Nakuha? So ganun lang yung pagkaka-define. Kung totoong naiintindihan natin to, mag-example tayo rito. What is A minus B? Gawin na rin natin ang B minus A habang naghihintay ako sa mga magta-type. Sige, hintay-hintay ulit tayo. A minus B. A minus B. Guys. Oy guys, nasa na kayo? A minus B. It's in A, but not in B. Anyone? Sige, mahirap yata yun. Ayan, may sumagot. Maraming salamat. Tama yung mga sagot niya dyan. Okay. Nasa B minus A na sila kagad. A minus B pa nga lang. Sige, pero tama na yan. Nakita ko na yung mga sagot niyo. A minus B is the null set. Kasi di ba, it's in A but not in B. If you look closely, mauubos lahat ng elements ni A, walang matitira sa kanya. So, null set. Well, B minus A, you have 4. Ako, nung bata ko, ginagawa ko dito literal na subtraction. Kasi A minus B, o di tanggal. Anong natira kay A? Wala. So, null set siya. Same goes with B minus A. Tanggal. Anong natira kay B? 4. So, nagmamatter yung nandito sa left side. So, sige, try pa tayo ng iba naman para mas obvious daw. B minus C. Go. Moment na ulit to. B minus C. B minus C. So guys, B minus C. B minus C. 2, 4. Thank you. Okay. Sige. Okay, ma'am. Kabaliktaran naman. C minus B. AC. Thank you. Tama yan. So yan. Okay. So ganun lang. Ganun lang kadali. A minus B. Set difference. B minus C, C minus B. Yeah, that's correct. Ang pinakamahalaga yung matitira doon sa left side. So sir, paano pag wala natira? O di okay lang, null set. O di ba gumamit ako ng gantong notation ng null set, walang laman. Okay? Nakikita nyo ba tong notation na to? It's in A and not in B. So the set difference can actually be rewritten as ibang operation. Ano nga ulit yung end kanina? Balik kayo dun sa mga previous na diniscuss ko.
Ano pa yung end? Saan nyo nakita yung word na end kanina sa operation? Anyone? Go guys. Intersection. Tama, intersection. Intersection. How about, so ibig sabihin, sir, ito pwede ko po itong isulat ng A, intersection. Ano yung not B kanina? Complement. Oh, so yun. Ito yata yan. Ayan. O, sinulat ko na lahat dito. The second one. Siyempre, yung una, set difference is not commutative. Pinakita ko siya actually. A minus B minus A, B minus C minus B. So set difference is not necessarily commutative. There are moments na commutative siya, pero madalas hindi siya commutative. Pag-isipan kung kailan nagiging equal ang set difference. When is A minus B equal to B minus A, but generally hindi siya commutative. I can name several examples na hindi siya commutative. Meron na kaagad akong dalawang set dito. The difference of A and B is equal to the intersection of A and the complement of B. As mentioned from the definition, set difference is in A and not in B, which is exactly A intersection, B complement. Nasundan. Nakuha. Tapos balik daw tayo dun sa Venn diagram. Kasi sabi niya, set A contains A minus B as a subset. Ayan, no? May obvious pong subset siya ng A. Diba? This is the entire A. A minus B is a subset of A. Nakuha. Naintindihan. Okay? So, balik tayo rito. Ito, A complement. May kahawig din tong notation, yung complement. Ano kaya? Bakit binalikan ni Sir to? Kanina pa natin to na-discuss. So, di ba, from this definition, X is in U and not in A. So, A complement is actually anyone. A complement is actually, mukhang ano kaya? Iba pang way to write A complement. Ano lang to, kasi siguro mga pang true or false mo, diba? I mean, in the near future, kung magkakaroon nga kayo rito, A complement is actually equal to, let's see, yes, that's correct. U minus A. Totoo naman. Siyempre, pwede rin U intersection A complement, which is A complement. Okay? Pero ito yung isa pang way to write complement. But it's, yeah, okay na yan. Question. Balik tayo rito. Na ba to? May isa pang operation. Ganito daw. They are mutually disjoint. Yung tatlong yan, ayan, kung ipa-plot, i-Venn diagram natin, this is A minus B, this is A intersection B, this is B minus A. They are mutually disjoint. Ibig sabihin, hindi nag-i-intersect yung tatlong yan. So, they are mutually disjoint. Okay? And then lastly, we have Cartesian product. Yung Cartesian product sa lahat ng operation, siya yung pinakakaiba kasi yung Venn diagram niya hindi madi-describe doon. And then, the element of a Cartesian product ay hindi lang basta element. Based on this definition, A Cartesian A cross B, pwede rin yan, A times B. A Cartesian product, B, element niya, XY. This is actually an ordered pair. X is in A and Y is in B. An ordered pair, I'm really not, feeling ko naman, may karapatan naman akong i-assume na hindi nyo first time marinig to, no? Okay. Ang ordered pair. Ayan. These two are not equal. Like sets, sure tayo that the set containing AB is equal to the set containing BA. For ordered pairs, from the name itself, ordered. So AB is not equal to BA. May moments na pwede, kayo na ulit mag-iisip nun, when is AB equal to BA as ordered pairs. Pero in general, AB, BA as ordered pairs, not necessarily equal from the name itself, ordered. Okay. So, ayan. How do we construct? Kaya magandang i-X dito. A cross C na lang. Kasi
Okay, sagot guys. A times C, Cartesian product. Go! Ay, ang laki ng C, palitan natin. D na lang. Okay. Tamad-tamad ni sir. AD na lang. Okay. AD. Pero ganun din. Nabawasan kahit pa pa. Okay, simulan ko to. Tapos medyo automatic na to. 1, 1, mali. 1C. And then you have 2, 1, 2C. And then 3, 1, 3C. Yon. Ay, naku. Okay. Nalaglag lang yan dyan. Okay. Sige. How about D cross A? Go, guys. Go, guys. Sagot. D cross A. Guys, nandiyan pa ba kayo? Kailangan ko ng sagot. 1, 1, 1, 2, 1, 3, C1, C2, C3. Okay. Pag ganun lang yan. Lagay natin dito kasi for sure malalaglag lang. Malalaglag lang yan. So, you have, kanya. Ayan, may nag-type. Sa nag-type na yan, ordered pairs, dapat parenthesis. 1, 1, C1, mali. Mas systematic. 1, 1, 1, 2, 1, 3, and then, C1, C2, C3. Ayan. Tama na. Pares naman kami ng sagot. Yun nga lang dapat, ordered pairs. Okay. Hindi braces. So, ordered pairs, and then enclose everything sa loob ng braces. So, okay. So, obvious daw, hindi ko sure. That product is not commutative. A cross B is not necessarily equal to B cross A kasi nga, ordered pair. So this 1, 1 here is obviously this 1, 1, but this 1C is not equal to C1, not necessarily equal to C1. Magkaiba yung C. Okay, 1C, C1, hindi necessarily equal. 2, 1, 1, 2, hindi. So from this example, meron na kaagad akong counter-example sa statement na set product is commutative. It is not. Ito yung counter-example ko. And then, nakalagay yung unless. So sinabi na rito kung kailan magiging equal. For any set A cross the null set is equal to the null set, and null set cross A is equal to the null set. Kasi walang ipe-pair kay A. Diba? Imagine pairing the elements of A with the elements of the null set, walang elements, so hindi tayo makakabuo ng ordered pairs. So, the result is a null set. Di ko sure kung makukuha to agad, pero syempre, since we're pairing the elements of the two sets, product lang nung cardinality nila. An example, yung ang AD, cardinality of A, 3, cardinality of D, 2. So expect that you have 6 elements. Actually, yung mga nababanggit ko regarding cardinality, malaking tulong yon to remember kung tama na yung mga, to remember the number of elements na sinasagot ninyo. Kasi for power sets, habang nagsusulat kayo ng power set, bibilangin nyo, ay kulang ng isa, so may hindi kayo nasulat. For Cartesian product, bibilangin nyo rin, kulang. Sabi ni sir, ito yung cardinality nito. So, ba't kulang? So, may hindi ako naisulat pa. Or baka may nadoble. So, lagpas ka doon. So, medyo rin siya, tulong to identify if tama or mali ang ginagawa ninyo. Okay? Do you have questions regarding this? None? Okay, Okay, sige. Mabilis na lang to. Pwedeng magano kayo rito. Tapos,
kaya nyo mag-annotate, no? Sulat nyo na lang. Pag may nakita kayo nagsusulat dito, wag nyo nang patungan. O, sige kayo muna. Bigyan natin ng mga 4 minutes lang. Tapos sulat nyo na lang yung sagot nyo dito. Go guys. I think you can annotate. Go. Mag-annotate na kayo. Okay, so mukha namang tama yung mga yan. Di ba? Kaya, madali lang. So, oopsie. Yeah. Here. Next. Okay, ulit. Go guys.
Okay, ayan. Sige, ayan, may sumagot. Medyo mahaba yata itong A, Cartesian product B, tsaka B cross A. Pero yung idea lang dito, for A cross B, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 7, 2, 7, 4, 7, 6, 7, 8, 16 ordered pairs. So thank you sa mga nagta-type dyan. Pag lumabas mamaya, ibig sabihin delayed na yung pagkaka-type. Thank you. Pero kung hindi man, okay na. Sinasabi ko na yung sagot. For B cross A, masyado lang kasi talagang mahaba. Yeah, that's correct. 16 ordered pairs. For B cross A, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 7, 6, 2, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 2, 8, 3, 8, 5, 8, 7. All of those ordered pairs. Yun lang yung mahalaga doon. Remember, whenever you have Cartesian product, ordered pairs yung sagot, and whenever you have power sets, sets ang sagot. Okay, thank you sa mga sumagot. Maraming salamat. So let's continue the discussion. So now, these are some of the laws. Medyo dadaanan na lang natin. So, ito yung mga totoo tong mga to. I mean, pwedeng mag-Venn diagram to show na totoo tong mga to, and some of this medyo obvious. A union A is A intersection A is A. For numbers 2 and 3, commutative laws and associative laws basically sinasabi, we really don't care about the order of operating on sets as long as you have union all throughout, you have intersection all throughout, hindi nagmamatter. Unlike if you have union and intersection sa given, nagmamatter yung grouping symbol. For commutativity, associativity, as long as you have puro union lang, kahit gaano pa karami yan. Kung 10 sets yan, kahit puro union yon, pwedeng halo-halo. A, B, C, C, B, A, may D ka pa, D, A, B, C, kung ano man. So, pwede yon. Intersection, applicable din siya. Yun lang yung sinasabi ni commutativity and associativity. Distributive laws, ito yung nagmamatter na yung grouping symbol. Kasi if we remove the grouping symbols here, we do not know kung anong gustong ipagawa ng A union B intersection C. This is unlike yung PEMDAS na alam natin sa operation of numbers na may hierarchy. Sa sets, wala. So, dapat alam natin kung alin yung unahin natin by following the grouping symbols. So, parang PEMDAS din, pero grouping symbols lang yung mahalaga. So, here, distributive laws, parang distributive property of multiplication over addition. But unlike the two, hindi kasi distributive yung addition over multiplication. But for union and intersection, they are distributive over each other. So, you have that. Identity loss, sige nga kayo guys, sagot. Pwede bang isigaw nyo na lang to para mabilis? Kasi pag chinatbox nyo pa to, matagal eh. A union the null set. Go guys. A union the null set. Oh no. Isisigaw nyo na lang to guys. Mas mabilis talagang isigaw. A union the null set. Null set union A. Okay. Hindi, kailangan ko ng sagot. May sagot dapat yan. Tama naman yon. Tama yon because union is commutative pero hindi yun yung gusto kong sagot. So, ang sagot dito ay A. A. O, diba? Yun, tama. So, how about A union the universal set? A din po. The universal set. Universal Mas malaki siya. So, kakainin niya kasi yun. Okay? So, these are identity laws. A union the null set. A, dadagdagan mo lang ng wala, o di A pa rin. A, dadagdagan mo ng buong totality ng elements na kinukonsider, di yung buo. How about A intersection the null set? A intersection the null set. Anong common element ni Null A? set. Thank you. How about A intersection the universal set? Universal set. Universal Okay. set. A. Mali, di ba? A. Kasi mas maliit siya, di ba? So, ano yung common elements ni A tsaka ni universal set? Si A lang. Okay? So, sige, pakitignan. Mabuti itong mga to. I don't know. Mabilis siyang i-visualize sa Venn diagram. Pwede rin magbigay kayo ng example. So, these are identity laws. Involution, medyo obvious to. What is the complement of the complement? A.
A, di ba parang ano siya, negative ng negative. So, babalik dun sa original. Yeah, that's correct. The negation of the negation is A. Let's do complement laws. Ano kaya to? Union ni A tsaka nung nasa labas niya. A union the complement. A union the complement. Mas madali yatang i-visualize kapag may nakikita kayong set. Ayan, kunyari ito si A tsaka union nung nasa labas niya. What's the answer? A union nung nasa labas niya. Universal A, set. Universal set. correct. A intersection the complement. A Null intersection null set. set. Wala silang common element. So that's complement clause. What is the complement of the universal set? Null set din. Yes. What is the complement of the null set? Universal set. Yeah. So yung mga bagay na mga true or false, multiple choice, yung mga bagay na ganyan. Okay? Kung nalilito, pwedeng i-visualize using Venn diagram. So we have De Morgan's laws. This basically parang nadidistribute daw inside. The union of, the complement of the union is A complement intersection B complement. Ako ng bata ko, pagtanda ko rito, parang ang nadidistribute inside. Complement, baligtarin, complement. So you have this. Same goes with this one. Kung naintindihan nyo, pinagsasabi kong parang shortcut, what's your answer for this? The complement of A intersection B. A complement union, B complement. Thank you very much. Di ba mas madali guys pag sumasagot ng outright? So that's it. And we also have this. Ito yung na-establish natin earlier sa set difference and intersection complement. So isa tong mahalagang result, A minus B, A intersection B complement. So, yeah. Patry lang, or I mean, kung sino man gustong mag-ano dyan. Ay? Color. Yan. Ay, I don't know if some of you marunong mag Venn diagram. I mean, magsha-shade lang kayo dyan. Okay. So, the goal is, yung normal na Venn diagram kasi, the goal is for you to shade the corresponding region. Parang ganun yung dating nitong example na to. So, for example, we have these three sets, A, B, C, na ganito yung tsura, and then we want to visualize this. Of course, visualizing this, some of students pwede, kaya talaga. Titingnan lang nila to, B complement minus C, so they will look for the complement of B here, and then they subtract C, and then get the intersection of A complement. Pero medyo mahirap mag-visualize. So since we have that information earlier, baka pwede tayo mag-apply ng analytical method. So for example, here, since we all know that A minus B is A intersection B complement, pwede natin i-apply dito yan. So we have the following. Oopsie. Eto, dito. So that's true. Naniniwala ba? Ako tong bata ko, pagtanda ko doon, kopya, gawing intersection, complement. So that's how I remember A minus B is equal to A intersection B complement. Copy, intersection, complement. That's exactly this. And as you can see, and as mentioned earlier, commutativity, associativity applicable sa puro intersection. So I can rewrite this as this one. Mukhang ano yung law na i-apply ko rito? Lahat, di ba may complement? Lahat intersection. Pwede kong ilabas yon. Ano ang tawag doon, guys? May nakaalala ba sa mga nasabi ko? Guys, may nakaalala ba dun sa mga sinabi ko kanina? Ha? Wala. De Morgan's law yung tawag. Ito siya. And then, this is easier to visualize. Anyone
Pa-describe lang sa akin dito yan sa Venn diagram. Nasaan kaya tong A union B union C complement? Go guys, magsha-shade na ako. Okay. Anyone? Chat box, sige. Yung mga gustong sabihin yung sagot, sabihin nyo na lang. Wala. Ano guys? A union B, yung background ko. Nasa likod ng Okay. Ayan, bakit ang kulay na napili ko? So, there. Tama. That's correct. Kasi A union B union C, etong buong to, but not that. So, this is the answer. So, eto lang naman, just in case mahihirapan kayong mag-visualize o kaya pag nasa instruction talaga in the near future. I think regardless ng mapupuntahan yung course sa UP Manila, magdi-discuss kayo ng sets. Feeling ko naman. So, kasi sa Math 10 may sets. Na depende na rin sa approach ng teacher kung ano yung gusto niyang kunin mula sa inyo. But most probably, may set talaga. So you have that. Pakitingnan mabuti, the basis of this ay laws discussed dun sa previous slide. So, isa pa. Go guys, magsabi ng sagot. Ganito ulit ko, shade ulit. O, di syempre, yun lang muna yung basis natin ngayon. A minus B is A intersection B complement. Dito ko ba ito i-apply? Let's see. Where's my... dito muna. Sa malaki. O, di ba? Sabi ni sir, A minus B is equal to A intersection B complement. Sabi niya, kopya, that's this one, intersection complement. So, ito yon. Having said, sige nga guys, try nyo nga to. Ano to? Intersection form. Bilis, isigaw nyo na yung sagot. Ito, B minus C complement. Tingnan lang natin na hopefully may umaasa na may medyo nakasunod. B minus C complement intersection form. Anyone? Go guys. Sa chat box ulit tayo. B intersection C. Okay, tama. Yan. Diba sabi ni sir, kopya, intersection, complement. This is B intersection C intersection A, commutativity, associativity. It will become something like this. What is the answer here? What is B intersection C intersection A? Hey guys, B intersection C intersection A. Wala na, napindot ko na. Yan. Okay, intersection ng lahat. So, magbe-visualize din kayo. Ayun, yung nasa pinaka-middle. Tama. Okay. So, you have that. Questions? Sige. Habol ko lang tong next kasi may 12 minutes pa naman. So, habol ko na lang to. Application ng sets ay sa word problems, and of course we have survey problems. So for example, this one, syempre medyo specific yung pagkaka-create nito na you can create the corresponding sets or Venn diagram to this problem. Okay. So, kung magagawa tayo, susulat ko na to rito. Glaucoma. G na lang gawin natin doon. Sige na nga, glaucoma na. And then this one, kasi GC na lang. Masyadong mahaba. This is G. Between this. Ba't lumiit? Sige, basahin nyo muna yan. Tapos, saan na to? Sige na, yan na siya. C, conjunctivitis, and then B for dry eyes. Okay, sige. May nakabasa ba? Basahin nyo muna, and then how do we answer this? Paano siya i-construct? Yan. Malaki na ba? Yan. Okay. Sige. The purpose or your goal actually ay
Ang dating dito nitong Venn diagram na to, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots, spaces. And your goal is to put numbers there. And you can do that by reading this and then analyzing this. So hindi ko alam kung paano siya atakihin, pero yung normal na ginagawa when solving problems involving sets, in, out. Yun yung obvious daw na ginagawa. May actually meron yung last sentence dito. Kita ka agad kung nasan yon. Sabi niya, if no one has all, ay pala yun. If no one has all 3 eye problems, nasan kaya yung no one na yon? So sabi niya, if no one has all 3 eye problems, so most probably nandito yun. This is 0. And then this 40 have none of this eye problem, so most probably yun nandito sa labas. Yan. And then, matter of identifying the regions. Anong ibig sabihin ng both dry eyes and conjunctivitis? Dry eyes and glaucoma. Glaucoma and conjunctivitis. Kanina, yung diniscuss natin yung operations, keyword yung gamit natin for end. Ano nga ulit yung end, guys? Kanina, yung keyword na end. Intersection. Having said that, ang ibig sabihin ng dry eyes and conjunctivitis is the intersection of D and C. Tapos ito yon, di ba? Ay, mali. Nasaan ako? Dry eyes and tama ito. Dry eyes and conjunctivitis. So you have this two. Pero di ba may number dito? Nagkataon lang na this is 0, but if there is a number here, the sum of this must equal to that. So this is 5. Okay, o nasimulan ko na ha. So this is 5 have both dry eyes and conjunctivitis. Kailangan ko ng sagot. 3 have dry eyes and glaucoma. Ito yon. O sige, ako muna ulit yan. And then lastly, 1 has glaucoma and conjunctivitis. O ako na ang magtatanong. Ano ang number dito? So guys. 4. Ilan? 4 po. 4. 16. So yun yung word na hinahanap nyo. 16 pero mali yun. Okay. Kasi sa 12. 12. Tama yung 12. Kasi sabi, 16 has glaucoma. So this is the Venn diagram. This is the circle for glaucoma. So meaning, this must add up to 16. So 12 plus 1 plus 0 plus 3. So this is 16. That's correct. How about this? 4. 4. That's correct. Kasi sabi niya yung conjunctivitis ay N. So this is 4 plus 1 plus 0 plus 5. So that's 10. And then lastly, this is 1. 1. Yeah, thank you. Kasi 9. O, babalikan natin. And ay mali ako. Hindi to 40. Mali ako ng basa. Sige guys. Yan. O, diba? Bura yan. Kulang pa tayo. Pagkakabasa ko rito, 40 yung wala. How many of it, ang hinahanap nga natin yung wala. Okay, thank you. Ayan, maraming walang. Yan. So, kailangan pala natin itong nasa labas. So, ulitin natin. So, mali yung 40 dito sa labas. How many of his 40 patients have none? So, ilan kaya itong nasa labas? 14. Yon. Kasi kailangan, yung sum ng lahat nito, 40. Ayan. Anong 1? Ayun, late yata yung 1 na sagot. Ulitin natin. Ayan. So, unang banggit, basa ko pa lang dito, alam kong mali yung nakalagay na 40 dito. Kasi sabi niya, an eye doctor surveyed 40 of his patients. So, meaning, itong 8 spaces, slots na to, dapat 40 yung sum. So, this is 15, 20, 25, plus 15. So, 40 nga siya. So, isa-isahin nyo siya. 16 has glaucoma, have. So, you have 16 this. 9, dry eyes. Saan ako? 10, conjunctivitis. Dry eyes and conjunctivitis. Ito yung spaces na to. 3, dry eyes and glaucoma. Ito yun. 1, glaucoma, conjunctivitis. Nagkataon lang na 0 to ha. Pag may moment na this is 10, 2, 3, mag-iiba yung sagot ng lahat ng to. Okay?
And then, no one has all three eye. So, ito yon. And then, how many of his 40 patients have none of these eye problems? O, di yung sagot, 14, yung nasa labas. Nakuha ba? And then, you can ask anything about regarding the, syempre related dito. Pwede ka magtanong na ilan yung glaucoma lang. Parang glaucoma only, conjunctivitis only, yung mga ganong bagay. So, yun. Okay? And then we will continue this tomorrow. So may mga kasunod tong mga tanong and most probably upload na lang natin kapag natapos na yung discussion. So that's it for this part. Thank you.